teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinakaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya'y di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus! And welcome po sa ating awit ng pag-ibig, CSM Edition. Ayan, so ako po si Sister Rose at aking kasama po ay si Sister Marian. Yan. Good morning, Jesus. Good morning po sa ating mga kapatid. Ako po si Sister Marian from Mendes Outreach. Kapatid po ako ni Minister Ariel and ni Minister Jeff. And kasama ko po dito sa aking tabi at sa aking likuran, yung atin pong mga CSM din po from Mendes. So, i-introduce din po nila yung kanilang sarili. Unahin po natin si Sister. Good morning, Jesus. I'm Ces Angkaya from Mendes Outreach. Good morning, Jesus po. Sister Lelet po. Po ni Minister Boy. Sister Duday po, from Mendes. Sister Elay po. Good morning, Jesus. Ako po si Sister Allen. Apo po ni Minister Boy and Sister Linda. Ayan, thank you Lord po. Kami po ngayon ay aawit po sa ating Panginoon. Pero bago po tayo umawit kay Lord, Sister Rose, sige. mag-opening prayer Prayer muna tayo. Okay. Sige mga kapatid, tayo po ay yumuko at namhin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Panginoon, pinupurit pinapasalamatan po namin kayo sa oras na ito na muli po ay makakapakinig po kami ng inyong banal na salita. Una po sa lahat, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagagawa po naming kasalanan.
maging ito man po ay sa isip, sa salita at sa gawa. Kung meron man po kaming nagawa o nasambit sa aming kapwa na hindi po kalugod-lagod sa inyo, ito po ay hinihingi namin ng kapatawaran. At sa oras na ito, Panginoon, mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo po kami sa aming kawalan. Kayo po ang magbigay ng mga salita na mamumutawi po sa aming mga labi at ang aming pong mga sasabihin sa oras na ito ay magbibigay po ng glory sa inyo, Panginoon. Kayo po ang mataas at lukuban niyo po kami ng inyong kabanal-banalang espiritu. Inaamin po namin na wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sing to the Lord, for we are His. Praise His holy name. For His anger lasts for a moment, but His favor lasts for a lifetime. I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord. Sing to the Lord, for we are His. Praise His holy name. For His anger lasts for a moment, but His favor lasts for a lifetime. I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord, dwell in the house of the Lord, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Thank you, Lord. Sige. So, Sister Becca, gusto mo bang ngayon kasi, di ba, parang nasa second week na tayo ng ating series, no, sa goal setting. So, previous week, no, we have discussed that goals, kung ano ba yung goals, ano ba yung importance ng goal. So, di ba, in the past week, we have discussed na yung goals is para siyang target or aim. Di ba? Sa mga kabataan ngayon, mamaya later on siguro, itanungin natin sila kung ano kaya yung tingin nila sa goal or anything about bakit kayong ibang mga tao hindi sila nagsiset ng goals. But for now, no, sabi nga natin, on the first week, we have discussed that goals always start with the Lord. And thank you, Lord, no? Kasi itong mga kabataan na kausap natin, no, sobrang nakaka-bless kasi at their young age, no, sinisik nila si Lord. And siyempre, no, bilang mga ate nila, ganyan, sobrang nakaka-bless. Kasi kami before, yung meron kaming alam na mga goals, kasi meron kami mga kasing age, kabatch. Pero nakakatuwa kasi kahit bata sila, alam na nila kung ano yung tamang way. So, we hope and pray, mga kapatid sa mga nanonood ngayon, na ma-bless din kayo with our discussion for today. Sige. Ngayon naman, Sister Becco, di ba kanina while we are discussing yung goals, para siyang dreams. Di ba? Kung baga, siya yung nagsiset ng path mo or direction mo in life. So, tanungin kaya natin sila ngayon. Bakit kaya sa tingin nila, yung mga kabataan na ka-age nila or ka-generation nila, bakit kaya sila hindi nagsiset ng goals? Yan. Siguro, Ate Rose, unahin natin si Sister Lele. Sige. So, why do you think people don't set goals? Sa tingin ko po kasi po, yung isip po nila, hindi po nila
a-achieve yung sinet nilang goal, kaya po hindi po sila nag-set ng goal. Yes. So, tingin ni Sister Lelet na yung ibang kabataan na sabihin na natin na hindi dumadalo sa ganitong gawain, kaya hindi sila nagsaset ng goals dahil sa tingin nila, hindi magfe-failed lang din naman sila dun sa kung ano yung goals na gusto nilang iset. Kaya para sa kanila, wag na lang iset. Okay? So next naman po si Sister Princess. For me naman, kaya hindi sila nagseset ng goals is because natatakot silang ma-disappoint sa sarili nila. Kasi while achieving our goals, hindi naman smooth lang yung way. Merong mga step na kailangan mong malagpasan. Hindi lang 2 or 3 steps, maraming step. And those step, meron kang may encounter na challenges, difficulties, na may isip mo sa sarili mo na mafe-fail ka, madadapa ka, at doon napapasok yung parang feeling mo, hindi para sa yung goal na yon. Parang na-disappoint ka na sa sarili mo. Yan, thank you, Lord. Next si Sister Allen. For me po, personally, siguro po lack of self-confidence. Kasi aminin po natin o hindi, dumadating po talaga sa point na nawawalan po tayo ng tiwala sa sarili natin. For example po is, kaya mo namang gawin yung bagay na yon, pero dahil wala kang tiwala sa sarili mo, pagdududahan mo yung kakayahan mo at iisipin mo na hindi ka na lang magsiset ng goal kasi mag-fail ka din naman. Yan po. Si Sister Eli. Para po sa akin, kaya po hindi po nagsaset yung goal po ng iba kasi nape-pressure po sila sa sarili nila. Lalo na po sa mga Naririnig nila sa naririnig paligid. nila po sa paligid. Sister Duday. Siguro kaya hindi nagsiset ng goal yung ibang tao kasi hindi nila alam kung ano talaga yung gusto nila. Hindi nila alam kung saan sila mag-start and takot sila ma-fail. Ganun po. Yan. So, maybe yung iba, meron naman silang sineset na goals or dreams. Di ba tayo, nung bata pa tayo, sa school, laging tanong ng teachers natin kung ano yung pangarap natin sa buhay. Di ba? Merong mga sumasagot ng iba't iba. Merong gustong maging teacher, merong gustong maging abogado, or marami pang iba. And hindi nila, dun yun mag-start, di ba po? And yung iba siguro, hindi sila aware na yung mga sineset nila is goals nila yun sa buhay. Hindi lang sila nagiging aware na yung mga naiisip pala nila ay pwedeng makonsider as goal nila. And gaya nga lang sinabi natin, yung sinabi ng ating mga kapatid dito, na marami, kung titingnan po natin sa makamundo o sa makamundong gawain, maraming tao yung hindi nagsaset ng goals kasi walang tiwala sa sarili and natatakot sila na ma-disappoint. Hindi lang yung sarili nila, pati yung mga tao na nakapaligid sa kanila. Kasi once na, halimbawa, open tayo for example, sa family natin, meron tayong sinet na goal and hindi natin yun na-achieve. 'Di ba? Ang lagi nating maiisip, madi-disappoint yung family natin. Yun yung unang ayaw natin mangyari. Kaya hindi na tayo nagsiset ng goal. So, tayo naman, yun yung pananaw ng mga tao na hindi nakikilala si Lord. Okay? Pero, sa tingin ninyo, ano yung reasons or motivation bilang Christian naman? Okay? Kanina pinag-usapan natin yung sa mga ka-age natin na hindi uma-attend sa ganitong gawain. Ngayon naman, pag-uusapan natin, ano kaya yung reasons or motivation nyo bilang isang Kristiyano kung bakit tayo nagsaset ng goals? Ulitin ko, ano yung motivation or ano yung reasons nyo bilang isang Christian? So, karamihan sa atin dito ay mula pa sa children ministry, tama? So, ano naman yung motivation nyo kung bakit kayo nagsaset ng goals? Sige, pag ano naman tayo, unahin naman natin si Sister Duday. Yung motivation ko ngayon, kaya ako nagsiset ng goal, is yung family ko. Kasi para sa kanila, hindi lang naman para sa akin yung gusto kong mangyari, pati din sa kanila. Ganun. Yan. Thank you, Lord. Si Sister Eli kaya? Ano po, yung goal ko po ngayon is challenge myself po kasi po ngayon,
magsi-senior high school na po ako. And alam ko po yung strand na kukunin ko ay hindi po madali para po sa akin. Alam ko po na hindi po ako papabayaan ni Lord din. Okay. So ano yung naging motivation mo sa pagsaset ng goal na yun? No, magtiwala na lang ako sa sarili ko na kakayanin ko yun. Magtiwala sa sarili. And ang pinaka-importante, unang-una, magtiwala sa kapangyarihan at kakayahan ni Lord. Yan. Next, Sister Allen. Ako po, ang motivation ko po, para po magpatuloy po sa goal ko sa buhay. Bukod po sa family, syempre po, andyan po yung mga kaibigan natin na palagi po nating nakakasama kasi sa school po, syempre, maghapon po, yung sa family po, bukod po yun, syempre, kasama na po yun. Sila po parang sila po yung nagpo-push po sa atin na magpatuloy po sa kung ano po yung gusto po nating abutin na pangarap. Yan. Thank you, Lord. Si Sister Princess. Yung motivation ko na binigay sa akin ni Lord para ma-achieve ko yung goal ko is ma-improve ko yung mga weaknesses ko. Dun sa, share ko lang po dun sa course ko as an accountancy, sobrang daming reason para mag-give up dun sa course na yun. Daming sacrifices, daming kailangan aralin, dami mong dapat i-focus sa sarili mo. Kaya, Thank you, Lord. Sister Lele. Siguro po yung motivation ko ngayon is si Lord po, tsaka po yung family. Kasi po, walang lakas kung wala si Lord po. Yan. Ayan, thank you Lord. No? Sobrang nakakatuwa. Kasi kanina, no, sabi nga ni Sister Becco, tinanong natin sila kung ano kaya yung mga challenges kung bakit hindi nagsiset ng goals. And mostly, very personal. Kumbaga, naka-experience ka ng, siguro meron kang goal na sinet before, pero nag-fail, so na-disappoint ka. Tapos, probably, pressure from yung mga tao o yung iniisip mo kung ano yung sasabihin nila. But thank you Lord, no? Kasi ngayon, sabi nga, no, tinanong naman natin sila, paano kaya kapag ngayon na Kristiyano na kayo, ano kaya naging motivation nyo? And thank you Lord kasi hindi na siya very ikaw lang, pero kasama na rin yung iba. Kumbaga, it's an outflow of your love, no, towards kay Lord and to other people. It can be yung family mo, you want to honor the Lord with yung goal you have in mind. You want to improve yourself kasi gusto mong makita rin yung si Lord sa buhay mo. 'Di ba? Like us, parang kami din. Before, parang gusto lang namin dati, nakaupo lang kami dyan, ganyan. Pero the Lord, syempre si Lord merong in-implant din sa aming goal para mas makita si Lord sa buhay namin. And hindi siya easy, sabi nga nila, 'di ba? Merong process. But thank you Lord kasi yung motivation mo is to honor and please the Lord. And sabi nga nila, 'di ba? It's yung love, makikita mo yung love sa family, with your friends. So it's really different. So ngayon naman, no, kayo ba, with the goals that na-mention nyo and yung motivation, sa tingin nyo ba, you can do those goals? Meron ba kayong goal in mind na naisip ngayon? Na sa tingin nyo, ay kakayanin ko to dahil kay Lord? Can you share siguro kahit isang goal? Sige, sinong gustong mauna? Sige, si Ate Duday na lang. Ano yung isang sineset mo ngayon na goal na sa tingin mo, kaya mo? Dahil kasi kasama mo si Lord. Kasama mo si Lord. Yung sineset ko na goal ngayon is makagraduate ako on time. Kasi hindi naman talaga biro yung course na kinuha ko. Tsaka alam ko nakasama ko si Lord palagi kahit anong mangyari, kahit anong mga struggles sa school, alam kong si Lord yung mag-guide sa akin. Lagi niya andyan siya lagi para sa akin. Yung course niya kasi Ate Rose ay criminology, tama. So, alam naman natin na hindi talaga ganun. Wala namang course na madali. Pero, kung na-acknowledge natin si Lord na hindi tayo iiwan, hindi tayo papabayaan ni Lord, walang imposible kay Lord. So, lahat ay kaya nating pagtagumpayan. Basta kasama natin si Lord. Yan. Next, si Ate Allen. Ang goal ko po ngayon is, bukod po sa pag-aaral, as a Christian, siyempre, maging masaya po to love others and to be loved by God. Siyempre, sino po bang ayaw maging masaya? Kahit po si Lord, yun po ang goal para sa ating mga
servers niya po. Maging masaya sa buhay at syempre maging masaya po habang naglilingkod sa Kanya. Yes. So, hindi tayo pwedeng mag-serve kay Lord ng puro galit. Dapat yung pagsaserve natin kay Lord ay buong puso at buong kagalakan. Okay? So, nakikita naman natin na matagal na tayong tinawag dito ni Lord. And nakikita natin na kapag yung pagsaserve natin kay Lord ay buong puso, nakikita natin kung paano tayo nire-reward ni Lord sa pagsaserve sa Kanya. Next, si Ate Eli. Sister Eli. Yung sabi ko nga po, yung goal ko po ngayon is challenge myself po. Kasi hindi po ako sanay sa mga ganito po. Kasi ako po kasi mahihain po ako. Ayan, thank you Lord, Sister Eli. Actually, no, parang ganyan din ako dati. Pero kasi, kapag medyo, siguro nasanay ka before na ganun, tapos sinabi sa'yo ni Lord na parang meron siyang binibigyan sa'yo yung goal. Like, sabi nga ni Sister Ella yung goal niya. Nagkakaiyakan na sila. Ate Rose? Ayan, pero thank you Lord kasi si Lord, no, meron siyang magandang goal na binigay sa kanya. And tumugon siya. Actually, no, sabi nga, di ba, meron tayong mga goal na binibigay sa Lord in our heart. It's not easy. Pero sabi nga, I can do all things through Christ who strengthens me. And it's one step. So thank you Lord, Sister. So, na-conquer mo yung isa mong fear, na humarap sa ating mga kapatid. So, blessing yan ni Lord. Kasi, thank you Lord yan, dahil may option ka na hindi pumunta, pero nandito ka ngayon, at tinugon mo yung panawagan ni Lord, kaya alam natin na malaki yung reward na ibibigay sa iyo ni Lord yan. At unti-unti, maharap mo yung fear na bumabagabag sa iyo. Ano na yan? Unang step na yan ni Lord. Umpisa na yan para mapakita mo or mapakita mo sa maraming tao na kung kaya ng iba, kaya mo din. Yan. Amen, with the help of the Lord. Ayan, Yes. sige. May gusto ka pa bang i-add? Ayan, okay na. Yan. Si Sister Lelet. Yung goal ko po ngayon, yung ma-maintain ko po yung sa ACADS ko po na maging with honors po until 4th quarter and makatapos po ng high school and sa pag-aaral po. Tsaka po yung mas mapatibay po yung connection ko with God. Yun. So, sa pag-aaral natin, lagi nating hingin yung wisdom and knowledge kay Lord. Kasi ano man yung achievements natin sa buhay, hindi yan mapapasayo kung hindi dahil kay Lord. Kaya talagang lahat dapat ng glory sa Kanya. And kapag dumating tayo sa point na nahihirapan tayo, lagi tayong mag-pray. Hindi lang pag nahihirapan tayo mag-pray kay Lord. Sa lahat ng situations natin sa buhay, una nating gawin ay mag-pray kay Lord. Sister Princess. Ano daw yung tanong, Ate Rose? Ano yung isang goal? Yung goal ko ngayon is makabalik ulit ako sa music ministry. Kasi Ready na tayo, ready? Kasi po after po mawala nung lola ko, nawala na po yung heart ko na mag-serve kay Lord. Sabi ko, kasi po lumapit ako kay Sister Marian before. Nag-volunteer po ako na sasali po ako sa music ministry. But din nung November po, nawala yung lola ko. Parang nawala po yung faith ko kay God. Parang nawalan po ako ng gana. Kaya sabi ko, babalik po ako ulit ng buo na yung loob ko. Yun. Yan. So, lagi nating tatandaan na lahat ng nangyayari sa buhay natin, meron niyang reason si Lord kung bakit niya inalaw. Hindi yan mangyayari dahil gusto tayo ni Lord na mahirapan.
may itinuturo sa atin si Lord. So thank you Lord ngayon kasi ikaw mismo yung lumapit para maging makasama namin sa music ministry. And alam ko na dadating din yung time, sabi nga 'di ba, sabi ni Lord sa Isaiah 60:22, when the time is right, the Lord will make it happen. So alam ko na dadating yung time na babalik ulit yung eagerness, babalik ulit yung gusto mong, yung alab ng pagsiserve mo kay Lord. Kasi napatunayan naman sa'yo ni Lord na though dumaan kayo sa ganong situation, but still, naramdaman niyo yung love, yung comfort ni Lord. Kasi kung hindi niyo yung naramdaman, hindi kayo magpapatuloy sa pag-attend sa ganitong gawain. Pero nasan ka ngayon? Nandito ka, kasama ka namin, and iyon ay dahil kay Lord. Okay? At yun, gaya ng sabi ko kay Sister Ele kanina, pinili mo na pakinggan ang tinig ni Lord. Kaya ka naririto, kaya mo pinapakita or kaya mo i-share sa kanila yung goodness ni Lord sa buhay mo. Kasi nakita mo kung paano kumilos si Lord sa family nyo, though iba't ibang struggles yung pinagdadaanan nyo. Kaya, yun, manatili lang sa paglilingkod sa Kanya. Ayan, thank you Lord po. And thank you Lord everyone sa mga testimonies. Kasi siguro in one way or another, minsan nahihiya tayong mag-share kasi parang feeling natin, parang hindi, ako lang siguro to na may ganitong struggle. Pero thank you Lord kasi yung parang witnessing na ginagawa natin, it not only siguro helps yung iba, but it's also parang us giving thanksgiving kay Lord sa mga experiences natin, sa mga good things na ating natamasa and yung mga challenges na na-overcome natin. So thank you Lord. Sige, before tayo mag-proceed sa ating discussion for today, aawit muna tayo ng isang awitin para kay Lord. Ayan. You are amazing, awesome in all you do. You are my Jesus, my God and my Savior, and everything I long for. You are my Father. You love me just as I am, my great provider. You give me all my needs. You're everything I long for. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Every move I make, every breath that I take, it's all because of you. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Everything I have, everything that I am, it's all because of you, my Lord. It's all because of you. It's all because of you. It's all because of you. Ayan, thank you Lord. Sige, Sister Lelet, pwede mo bang baitiin ang mga may birthday ngayong araw ng April 13?
Happy birthday po kay Sister Lucy de Guzman, kay Sister Belen Agito, and Brother Tommy Serra, and Sister Malu Alumno, and April, ano yun? Sister April Sister Moralde. April Moralde. Happy birthday! Enjoy your day, mga kapatid! Ayan. So, thank you, Lord. So, ngayon naman, it's a continuation ng mga interviews natin no, about their goals. So, kanina, na-mention na nila yung parang pahapyaw ng mga goals na binigay sa kanila ni Lord. So, ngayon naman, siguro tanongin natin sila on details. Ano kaya yung mga goal na ibinigay sa kanila ni Lord? Siguro isa or dalawa na goal na ibinigay sa iyo ni Lord, whether it be yung sa physical aspect, financial, sa career or sa school, or it can be yung sa relationships or yung sa spiritual nila. Sige, at ano kaya yung naging motivation nila doon sa goal na yun? Sige. Unahin po natin si Sister Lelet. Ano po, yung goal po na binigay sa akin ni Lord is yung sa lahat po ng gagawin ko, dapat po kasama siya doon sa ano man po, kung nahihirapan po sa mga ginagawa po, dapat po lagi po siyang nandun. And kasama po lagi siya sa... So, Sister Lelet, pwede ka bang magbigay ng isang sharing lang? Ano yung nangyari sa buhay mo na sa tingin mo ay, doon alam naman natin na hindi tayo pinapabayaan ni Lord, pero ano yung pinaka matinding pangyayari sa buhay mo na masasabi mo talaga na never kang pinabayaan ni Lord? Siguro po yung nung nakaraang taon po na nangyari po kay Mami is yung na-aksidente po siya pauwi po galing sa trabaho nung nakadali po siya ng aso, and gabi na po kasi noon, tapos ang nagsabi lang po sa amin si Brother Ariel. Tapos yun po, nag-pray lang po kay Lord. Yan, hindi rin po pinabayaan si Mami. Yan. So, hindi rin naman kasi natin talaga masasabi yung aksidente. Pero, dahil nga alam natin na kasama natin lagi si Lord, yung guidance ni Lord, laging nandyan. And, thank you Lord, no? Kasi, may ibang mga tao na sa very young age, sobrang tindi na nung pinagdadaanan and hindi nila alam kung paano malalampasan. Pero tayo, napaka-bless natin na tayo, namula tayo sa ganitong gawain na alam natin na anuman yung pagsubok na dumating sa buhay natin, lahat yon ay malalampasan natin kasi kasama natin si Lord sa buhay natin. Yan. Si Sister Princess kaya? Yung goal ko po ngayon is to never give up. Share ko lang po as accountancy student na although lahat naman ng course mahirap, pero yung course ko ngayon is sobrang parang reason siya para mag-give up. Napakadaming reason. Sabi ko nga kanina, ang daming sacrifices. Kailangan mo talagang ituon yung focus mo dun sa course na yon. Ang dami kong na absence sa church dahil kailangan kong ipahinga yung utak ko para for the week na araw-araw lagi may quiz, araw-araw may reporting, ganito, ganyan. At lahat yon mahirap. Kaya sabi ko kay Lord na
nag-promise ako sa kanya na every morning, since nasa Catholic school ako, every morning pupunta ako sa church, magpe-pray ako sa kanya, na kahit sobrang hirap nung magiging araw na yon, makakayanan ko. Kasi alam ko nandun siya, katabi ko siya. So, yung prayer, wala naman yan sa time. No? Pwede tayong mag-pray kahit hindi kagigising lang. Pwede tayong mag-pray kahit anong oras, kahit saan. Ang mahalaga dyan, yung communication natin kay Lord ay hindi mawawala. And, ayun nga, na-mention ni Sister Princess kanina na hindi siya nakaka-attend dahil sa kailangan makapahinga. Valid naman po yung reason, pero tayo bilang isang Christian, mas doon tayo ma-recharge sa pag-attend natin sa ganitong gawain. Kasi lahat ng lakas, sabi nga 'di ba sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthen me. So lahat ng kapag nandoon na tayo sa point ng buhay natin na as in down na tayo, tingnan natin kung ano yung mga pinagdaanan natin and makikita natin na never nga pala akong pinabayaan ni Lord. Kahit na minsan, aminin man natin at hindi, pag dumadating tayo sa point ng buhay natin na medyo matindi yung pinagdadaanan natin, minsan nakakalimutan natin na tumawag kay Lord. Minsan nakakalimutan natin umattend. Kasi nafe-feel natin na hindi naman ako pinapakinggan ni Lord eh. Pero balikan natin kung ano yung mga pinagdaanan natin na nakita natin kung paano kumilos si Lord sa buhay natin. And doon natin marirealize na, oo nga, hindi nga ako pinabayaan ni Lord. At ang kailangan kong gawin ay manumbalik kay Lord and umattend palagi ng gawain niya. Okay? So, yun yung mga simple reminders sa atin ni Lord na hindi tayo lalapit lang kay Lord kapag meron tayong matinding problemang pinagdadaanan. In any situation ng buhay natin, dapat natin i-acknowledge si Lord sa buhay natin. Yan. Si Sister Allen. Same, tulad kanina, ano yung sa tingin mo, elaborate lang natin, ano yung goal mo sa buhay mo and ano yung motivation para ma-achieve mo yung goal na yun. Yung sa tingin mo na itong goal na to ay si Lord ang nagbigay sa akin. Ako po ay, yung sa tingin ko po, ang binigay sa akin ni Lord na goal ngayon is maging instrumento niya para magbahagi at mag-share ng Word of God sa mga kakilala, sa kaklase, and especially sa mga kaibigan ko. Kasi yung circle of friends namin, ang bonding talaga namin is yung mag-open kami ng mga problema namin sa isa't isa. Kasi minsan, meron talagang mga tao na down na, tapos wala silang napagsasabihan. So, as a friend, minamention ko palagi si Lord na wag nila laging kakalimutan na mag-pray kasi kahit nawalan ka ng pag-asa, nandyan si Lord para damayan ka and si Lord lang yung makakaalam kung paano susolusyonan yung pinagdadaanan mo sa buhay. Yan. So, hindi naman natin kailangan maging pastor, minister, para mag-share ng word ni Lord. Okay? So, napaka-bless natin kasi kahit na nasa murang edad pa lang tayo, even yung bata, pwede yung gamitin ni Lord para mag-share ng word niya. And tayo bilang isang Kristiyano, kailangan maging way tayo kung paano yung iba ay mabe-bless din. Maging instrumento tayo, sabi nga ni Allen kanina, ang goal niya ay maging instrument para ma-bless din yung ibang tao. Hindi lang sa financial, hindi tinutukoy dito is yung financial. Maging blessed siya pagdating sa pag-share ng word of God. Kasi iba't iba yung situation natin. 'Di ba? Meron tayong kanya-kanyang kaibigan and yung mga friends natin dumadaan ng iba't ibang pagsubok. Maganda na sa atin makita yung pagiging isang Kristiyano. Okay? So, makikita yon sa yun, tulad ng ginagawa nyo, di ba? Yung pag-share ng mga problems. And hindi lang dapat, doon kayo nakafocus sa problem. Dapat, bilang isang Christian, tama yung ginagawa mo na mag-share ng word ni Lord. And yung mga kaibigan mo yun, doon sila kukuha ng
lakas ng loob para magpatuloy sa buhay. Kasi hindi natin may iwasan kasi sa generation ngayon, sa makamundong gawain, pag yung isang bata nakaranas ng hindi magandang pangyayari sa buhay or sabihin na natin na matindi yung pinagdadaanan niya, ang nakikita na lang nilang solution is tapusin yung buhay nila, which is sa atin, blessed tayo kasi tayong mga Christian, hindi natin nakaiisip yung mga ganong solution. Kaya maging instrumento tayo para mas maraming tao yung makapakinig ng banal na salita ni Lord. Yan. Next. Bago tayo, Ate Rose, siguro tumawag. Meron silang inihandang awitin para kay Lord. So, pakinggan natin yung kanilang love offering para kay Lord. Unahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Lagi akong mananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso. Lagi akong mananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo at maging karapat-dapat sa iyo at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Yan, thank you, Lord. Thank you, Lord, no? Nakakatuwa yung kahit yung first part ng sharing natin. Kasi, actually, siguro ako, in-expect ko na sasabihin ng mga young and youth, no? Parang, meron silang i-enumerate, ganyan. Pero nagulat ako na yung una nilang sasabihin is yung tungkol kay Lord, na sabi nga ni Sister Letlet, na
Lelet na ano daw, yung gagawin niya is in all that you do, do it all for the glory of God. And kung ano man yung gagawin mo, no, si Lord yung talagang nakafocus siya doon. And thank you, Lord. And pati rin, no, sa kanilang mga nag-share, kumbaga nakikita natin na yung na-experience nila si Lord and at the same time, they want that experience din na ma-experience yung iba. Kumbaga, sinishare nila si Lord. So, tama rin sinabi ni Sister Becco, no? Huwag natin kakalimutan na magbigay din tayo ng sa kanila, ng verse. Sometimes, no, yung mga bata, medyo, kahit siguro yung mga kasing age ko ng mga friends ko, minsan off sila. Doon sa, pag nagbigay ka sa kanilang Bible verse, iba yung dating sa kanila. Pero, no, mag-plant tayo sa kanila ng seed. Si Lord din naman yung siya yung magpapalago nung iniwan natin sa kanilang mga seed, yung mga word of God na ibibigay natin sa kanila. And at the same time, tayo din. Kaya sobrang nakakatuwa kasi, alam mo yun, si Lord, hindi lang siya, yung mga goals na ibinibigay niya sa atin is not only for us, but for everyone. Kumbaga, hindi lang tayo magbe-benefit, parang bonus na nga yung sa atin pero para din sa iba at saka ikaluluwalhati niya. So, tayo din, no? Kasi minsan, yung katulad nga sa mga friends nila, 'di ba? Minsan iba yung how they tackle yung isang situation, iba kung paano natin kasi kilala natin si Lord. So minsan siguro tayo din yung tinitingnan nila na ito kaya si Sister Marian kaya, ito kaya si Sister Duday kaya, paano kaya siya pag ganito yung mga challenges niya. Ano kaya paano niya kaya kumbaga na-overcome. So, thank you, Lord, no, sa inyong mga kabataan. Sobrang bata nila, pero thank you, Lord, kasi talagang, si Lord talaga yung nabubuhay sa kanila. Sige, thank you, Lord. Sister Becco, meron pa ba tayong gustong i-interview? Yan, meron pa tayong dalawa. Same question natin kanina, What is one goal that the Lord has put into your heart and what is your motivation to have it? Unahin ko si Ate Duday. Siguro yung isang goal na binigay sa akin ni Lord, yung laging mag-trust and have faith sa Kanya. Kahit na ang dami-daming problema na nangyayari sa buhay. Share ko lang po. Years old lang po ako nung nawala yung mama ko. Para po sa isang bata, syempre mahirap po yun. Pero never ko po kinestyon si Lord kung bakit po nangyari yung ganon. Kasi kung ibang tayo sabihin, Lord, bakit? Batang-bata ko pa tapos kinuha niya na siya agad sa akin. Pero isa yung pinaalala sa akin ni Lord na magtiwala ka lang sa Kanya, may maganda siyang plano sa'yo, magkaroon ka ng faith sa Kanya na hindi ka niya papabayaan kahit anong mangyari. Yun. Laging magtiwala kay Lord. Kahit ano pang maliit na bagay o malaking problema man yan, lagi mong i-acknowledge si Lord sa lahat ng gagawin mo. Ayan, nagkaiyakan na po dito. Ayan, sabi nga kanina, hindi porket Kristiyano ka, ay hindi ka makakaramdam o hindi ka makaka-experience ng problema. Minsan nga, kung sino pa yung mga Christians, sila pa yung binabagyo ng problema. Pero, hindi inaalaw ni Lord yung mga negative na pangyayari sa buhay natin na maganap para lang pahirapan tayo. Inaalaw yun ni Lord para mas makita ni Lord kung hanggang saan yung pananampalataya natin bilang Kristiyano. Hindi pwedeng sabihin na, hindi pwede na sabihin lang natin na Kristiyano tayo, pero hindi naman nakikita in action. So dapat, dahil Christian tayo, makita sa atin yung pagiging Kristiyano. Dapat, hindi lang sa simpleng bagay, or even, hindi lang sa malaking bagay, even yung pinaka-small na pangyayari sa buhay natin, kailangan makita yung faith natin kay Lord and trust. Trust na kung saan makikita natin na may purpose si Lord kung bakit niya inaalaw lahat ng nangyayari sa buhay natin. Hindi yan inaalaw ni Lord para lang makaramdam tayo ng suffer. And thank you, Lord, dun sa sharing ni Sister Duday na hindi niya kinwestiyon si Lord.
Kasi maraming tao na kapag dumanas ng mabigat na pagsubok, ang unang tanong lagi ay, Lord, bakit? Pero, naiyak din ako. Ayun, thank you Lord kasi namulat tayo na ipagpasalamat kay Lord yung maliit at malaking bagay na nangyayari sa atin. Nakikita natin yung pagkakaiba ng may tanim na salita ni Lord. Kasi dumadating tayo sa point na ang dami nating pagsubok, pero nagagawa nating magpasalamat kay Lord. Yun yung pinaka-importante sa buhay natin, sa role natin bilang isang Christian, na kapag dumanas tayo ng pagsubok, huwag tayong manlulupaypay, huwag tayong mawawala ng pag-asa, huwag tayong mawawala ng pananampalataya kay Lord. Kasi sa lahat ng negative na nangyayari sa buhay natin, laging merong kaakibat na pagpapala na inihanda si Lord. Hindi tayo hahayaan ni Lord sa ganun lang situation. Laging merong blessing si Lord na though sa batang edad ay nawalan sila ng nanay, pero hindi natapos yung pag-ibig ni Lord sa kanila. Though nandun sila sa situation na ganun, pero ngayon, 1 taon na lang, gagraduate na, and dahil yun sa pag-ibig ni Lord sa kanila, talagang totoo talaga na wala talagang masasayang sa paglilingkod natin kay Lord. Manatili tayo, maging maalab sa paglilingkod sa Kanya, at mararamdaman natin ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Yan. Next, si Sister Eli. Yung goal ko naman po ngayon is, kailangan ko na po laksan yung loob ko at alam ko na si Lord ang magbibigay ng lakas para po sa akin. So, lakas ng loob. Ulitin ko yung verse na binanggit ko kanina, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So, lahat ng, pag nandun tayo sa point ng buhay natin na nanghihina na tayo, na hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin sa buhay natin, ang solution lang dyan ay mag-pray. Unang-una, seek natin si Lord, hingi tayo ng guidance kay Lord, hingi tayo ng wisdom, ng knowledge, para mapagtagumpayan yung pinagdadaanan natin. At never na, hindi bingi yung ating Panginoon. Lahat, even hindi nga tayo nagsasalita alam ni Lord kung ano yung nilalaman ng puso natin. Alam ni Lord kung ano yung kailangan natin. Magkaroon lang tayo ng magandang ugnayan, ng magandang communication kay Lord. And mararamdaman natin kung paano tayo i-bless, kung paano tayo palalaguin ng ating Panginoon. Ayan, thank you Lord. Sige, sister, aawit sila sa atin ngayon din. Ayan, sina Sister Duday. Purihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Pupurihin kita ng buong puso ko,
kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon, pupurihin kita. Aking Panginoon. Ayan, thank you, Lord, brothers and sisters. Ayan, sige. So, just to wrap up, no, yung ating series for this month, which is goal setting. So, last week, no, we have discussed ano ba yung G, which is to God-driven goals. Kumbaga, goals always starts with the Lord. We should seek the Lord first. So, if meron tayong struggles with our goals, we should ask the Lord for help. And letter T, we should trust the Lord. And today, no, sa mga testimonies and sharings ng ating mga kapatid, dito rin natin nakita ano ba yung motivation nila, why they are, parang they're not giving up on the goal that the Lord has put in their hearts, which is yung O, an outflow of the love na na-experience nila kay Lord, no, and yung love na, ito yung love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Kasi yung love na na-experience mo, gusto mo rin i-share sa iba eh. Di ba? Parang how you handle things, you also want your friends, your loved ones, to experience that, yung strength na ibinibigay sa'yo ni Lord. And syempre, no, yung desire natin to give glory and honor sa ating Panginoon. So sa inyo po mga kapatid, sa mga nanonood ngayon, we pray, we hope and pray na kung meron kayong struggles doon sa God-given goals na ibinigay sa inyo, no, balik lang tayo. Ano ba yung mga experiences? Ano ba yung mga blessings na iginawa sa akin ni Lord? Kung before, na kaya ni Lord i-overcome yung challenge ko na to siguro sa school or sa work, etong na-experience ko ngayon sa binigay niya sa aking bagong dream, bagong goal, kayang-kaya din ito ni Lord. No? With God's help, nothing is impossible. So thank you, Lord. And thank you, Lord, brothers and sisters. So before we end, kami po ay awit ulit, kaming lahat ay awit ulit sa ating Panginoon. Amazed as I know at your glory,
wonderful, wonderful indeed, my Lord. Everything you do makes me wanna praise you, makes me lift my hands to worship you, worship you. You are wonderful, great and wonderful. You never fail to amaze me. You are wonderful, great and wonderful, wonderful indeed, my Lord. Wonderful indeed, my Lord. Wonderful indeed, my Lord. So thank you everyone. So let us close in prayer. So let's us bow our head and let us pray. Lord of Lord, God of gods, Lord, maraming salamat po for another day that you have given us, Lord. Thank you, Lord God, for the opportunity, the privilege sa malayang oras po na ibinigay niyo po sa amin upang kami po ay magsama-sama, Lord, at mapag-aralan po ang inyong salita. Lord, thank you, Lord God, for reminding us about the motivation po ng aming goals. This should be, Lord, yung pagbibigay po ng papuri, luwalhati sa inyo. And thank you, Lord God, dahil isa pong motivation din po is yung outflow po ng love na unang-una po ay na-receive po namin sa inyo, Lord. Maraming salamat po, Lord. And Lord, we pray, Lord, sa aming pong mga personal concerns, heart's desire, whether it be yung physical needs, financial, emotional, mental needs, and spiritual concerns, Lord. We lift them all up to you, Lord. We know, Lord, na ikaw po ang makapag-fulfill nito in your most perfect time. And Lord, sa lalabing oras na yun, Lord, ngayong araw, sa mga amin pong mga gawain, sa whether in school, office, businesses, at saan man po, Lord, we pray, Lord, na gabayan niyo po kami. We pray for wisdom, Lord, that comes from you, Lord, and guide us, Lord, in all that we do, Lord. Sa amin pong mga kaibigan, kamag-anak, Lord, na may sakit, we lift them also all up to you, Lord. We pray, Lord, for healing sa kanila, Lord, because we know, Lord, na ikaw po ang great healer. Thank you, Lord God. And everything of this, Lord, we pray sa naganap po namin ngayon, Lord, na awit ng pag-ibig, Lord. We pray na ikaw po ang nabigyan po ng papuri, luwalhati. Maraming salamat po, Lord. And in everything, Lord, ikaw po ay tinataas po namin. Maraming salamat po, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. So, thank you, Lord po. mga See you again kapatid. next God week. bless us all. Bye. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.